Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Dilima, hindi umano nasisindak sa kasong isasampa ng asawa ni VP Sara. Hindi umano nasisindak si Laila Dilima sa planong kasong isasampa ng kampo ni Atty. Manasseh Carpio laban sa mga mambabatas kaugnay ng impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte. Ayon kay Dilima, karapatan ng kanilang panig ang magsampa ng kaso. Ngunit, hindi ito mapipigilan ang pagdinig ng House Committee on Justice. Iginiit niyang hindi labag sa batas ang proseso dahil ang impeachment ay may natatangian niyang katangian at hindi saklaw ng bank secrecy law. Binigyan din niya na ang AMLA ay nag-aatas sa mga bangko na i-report ang suspicious transactions at ang mga tinatawag ng committee ay records ng transaksyon, hindi mismo bank accounts. Sa huli, tiniyak ni Dilima na hindi sila uurong magpapatuloy ang pagdinig bilang bahagi aniya ng kanilang mandato para sa pananagutan at katotohanan. Matatandaan ang ipinahayag ng asawa ni VP Sara na si Atty. Mans Carpio ang planong pagsasampa ng kasong kriminal laban sa ilang opisyal ng gobyerno at mambabatas, kabilang sina Representative Luistro, Percival Sindanya, Shell Jokno at Leila Dilima. Ayon sa kampo ni Carpio, nakatakda silang magsampa ng reklamo laban sa mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Anti-Money Laundering Council at mga miyembro ng House Committee on Justice dahil sa umano'y paglabag sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Ayon pa sa kanyang pahayag, napilitan siyang kumilos, hindi lamang para sa kanyang pamilya kundi para rin sa mas malawak na interes ng publiko. Carpio said he was constrained to seek legal action in defense not only his wife and the Duterte family but also of the banking and financial community, especially the unwary general public. Hindi rin nito pinalampas ang umano'y motibo sa likod ng aksyon. AMLA is being weaponized for pure black propaganda with a view to the 2028 national election. Okay, yung sinasabi ni Congresswoman Dilima na yung impeachment hindi sakop ng Bank Secrecy Law. Iba naman ang pananaw ng maraming abogado. Dahil pwede lang maging exempted yung pwedeng i-open ang mga bank accounts o ano kung yung nagsimula na ang impeachment trial. Sa ngayon, wala pang impeachment trial. Preliminary investigation pa lang. Kaya, ang pagkakaintindi ko, hindi tama yung ginagawa ng mga kongresista. Kaya tama lang itong ginawa ni na Atty. Mans Carpio na magsampa ng kaso para sa kapakanan nating lahat. Kasi kung kayang-kaya nila na pati Vice President, ganyan nila, how much more tayo na mga ordinaryong civilian. Kaya ako natutuwa itong ginawa ni Atty. Mans Carpio na magsampa. Bahala na ang bahala na ang mga prosecutors, bahala na rin ang korte kung sakali mang maisampa. So, may hangganan ang kapangyarihan, hindi absolute ang kapangyarihan nitong Kamara. Ano pa lang sila
nakalimutan nila na ang trabaho ng prosecutor is just to evaluate the evidences presented by the complainant. Ang ginagawa nila is nangangalap ng dagdag ebidensya dahil siguro nakita nila mahina ang kanilang ebidensya. Gustong-gusto nilang mag-appear si BP Sara. Itong April 29, nananawagan sila, magpakita kayo, mag-attend kayo. For what? Kung mag-attend ba si BP Sara is makakakuha siya ng fair treatment? Kahit sabi ni Congressman Erese, kahit ano pang mangyari dyan, mag-attend man o hindi si BP Sara, sigurado namang boboto sila ng with probable cause. Oh, makakaasa ba tayo na itong sina Dilima, Percy Sindanya, Shell Jokno, Luistro, boboto ng pabor kay BP Sara? Wala na yan. Automatic na yan. With or without evidence. Probable cause yan. And nakikita ko na yung buong Committee on Justice. Mabibilang mo lang sa kamay ang mag-vote ng no. Congressman Bong Sontay, sino pa ba yung Hindi ko na kabisado. Kasi nung last time yung botohan ng is it sufficient in substance? Nag-iisa si Congressman Bong Sontay na bumoto ng no. Kaya ganyan din ang nakikita ko sa botohan na dito sa probable cause. Baka si Congressman Sontay lang ang boboto ng no. All others, alanganin ako. Kahit si Congressman Rufus Rodriguez, na kung makapagtanong, kala mo, papabor na kay BP Sara, bumoto pa rin siya ng yes. Wala rin. So, good luck. Congresswoman Dilima, galingan ninyo pagdepensa sa inyong mga sarili. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero. So mo nag yun ni kadako sa buslot sa yang balay. Karon natagaan na gyud og yero. O mao na ni ang yero nga among gihatag nga ilang atop karon para mapulian ang ilang atop nga buslot. Karon naman agad sa pag-atop ang among ginahatag nga yero. Diya ka na ba? Mat sa Ginoo nga nakaatop na gyud mi og sa naghinabang sa sin. So pila na to katuig ang imong atop nga mga buslot na? Napulo na katuig. Napulo na katuig. So mo nga nadto na iyang itsura. So nga naman sa napulo na katuig wala gid ka sukad nakapalit og yero nga para unta mapulihan. Tungod kay kanang wala mi sakto nga trabaho. Igor mi ga muso kung makakuha mi kwarta igor gid ipalit namo og bugas. Na kung walay muso, asa naman mo magkuha sa inyong pagkaon? Ay bangita kung asa maka kuan Na ang inyong kuha na mo'y tanom nga mga lagot mon. naa mga bingala, kamuti. Mura na among pinangabuhian. So maglisod mi magpalit og mga sin. Oo.
So, Salamat gyud sa Ginoo ug sa nagtabang. oo, salamat pod kaayo.